Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga kapatid. Biyernes po sa loob ng ika-32 linggo sa kaniliwang panahon at ngayon po ay sinaselebrate ang memorial ni Saint Elizabeth of Hungary o Santa Isabel ng Hungaria. Pagbati po sa inyong lahat ng mga sumusubaybay, mga nakikinig araw-araw, mga viewers and followers of our daily gospel reflection. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Pinabati ko rin ang mga deboto ni San Antonio ng Padua. Saan man po kayo naroroon, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Pagbati at pasasalamat din sa mga tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga members ng Samahang Bukas Palad ni San Antonio, mga members of 1000 Club of St. Anthony, sa lahat po ng mga benefactors namin. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Lubos po kami nagpapasalamat. At sana ay patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas, karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ito po ay mula sa ika-17 kabanata, mga talata 26 hanggang 37. Mga kapatid, ang pamagat po or title ng reflection na aking pong isi-share sa inyo ngayon ay nagsasabing, God warns us because He cares for us. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng mga babala sapagat siya po ay nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Aaminin ko po, mga kapatid, na sa pagiging pari, may mga pagkakataon po na ako din ay nagiging abala sa maraming bagay. Marami po kasing gawain ng isang pari, para bang sinasabi nila dapat jack of all trades ang isang pari, at may mga bagay po na masyado ko na pagtutuunan ng pansin, pero may mas mahalaga na kuminsan ay nakakaligtaan na gawin. Kuminsan ho, aaminin ko, nagkukulang din ho sa buhay espiritual, sa pamagitan ng panalangin, at kuminsan, naging excuse yung pagiging busy sa mga pastoral works at sinasabing, ito na yung aking panalangin. Pero hindi po dapat ganon. Dapat po ay may inilalaan talagang oras para sa pagdarasal. Alam ko naman po ito, at hindi ako nag-iisa sa ganitong karanasan. Marami po tayo ganitong karanasan na kuminsan ay itutuon natin ang ating sarili at panahon, pansin sa mga bagay na mahalaga, pero may mga higit pang mahalaga na dapat pagtuunan din ng pansin. Halimbawa po, there are those who forget special days of their loved ones like birthdays, wedding anniversaries. Masyado naging busy sa maraming bagay, yung mga importanteng okasyon, nakakalimutan. Aminin, nangyayari po yan sa atin kung minsan. We even compromise basic needs for the sake of luxuries and personal hobbies. We work so hard for money, but we tend to exert very little efforts in matters that will save our souls. Baka pera-pera na lang, trabaho ng trabaho, sabi nila, kayod kalabaw, wala ka namang oras para magdasal. Hindi rin po yun kalugod-lugod sa Diyos. And many times, we get anxious with so many worldly concerns and activities. At nakakalimutan natin na meron tayong mga kaluluwa na dapat alagaan, na dapat pakanin. At yung ating relasyon sa pamilya ay dapat huwag kalilimutang patatagin, palalimin. Lalo tigit ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating pong mabuting balita sa araw na ito, inilalarawan ang kwento tungkol sa ginawa at sinapit ng mga tao nung kapanahunan ni Noe at Lot.
kung paano sila ay naging abala sa mga makamundong bagay at hindi nila pinansin ang paalala at ang mga babala na ibinigay sa kanila ng Diyos tungkol sa sakunang darating dahil hindi sila nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kaya natupok sila sapagkat ang Diyos ay nagpaulan ng asupre at sila ay nawasak. Sayang, binaliwala ang mga babala kung kaya't sila ay napahamak. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Moreover, by them is your servant warned, and in keeping of them there is great reward. Kaya kapag hindi natin binaliwala ang mga babala na pinapadala ng Diyos, tayo din naman po talaga ang makikinabang. Sapagkat sa paumuhay ng tapat, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, may gantimpalang ibinibigay ang Diyos. Ang tanong, bakit nga po ba tayo pinapadala ng Diyos ng mga babala sa ating buhay? Una, God gives us a chance to change our choices to avoid bad consequences. Pinapadalan tayo ng mga babala upang baguhin natin ang ating mga desisyon at pagpapasya sa buhay. Piliin gawin ng tama upang hindi tayo mapahamak. Road signs warn us of danger ahead and advise us to slow down. Sad to say, these warnings are ignored by many as well. A warning is given always in advance of the disaster, where there is still time so we can change our choice. Pangalawa, God gives us warning to give us more time to prepare. Totoo naman po yun. Binibigyan tayo ng Diyos ahead of time ng mga warnings, mga babala, ahead of time upang tayo ay makapaghanda. As we say, prevention is always better than cure. We may ignore storm warnings and be fortunate to escape any harm, but we will not escape God's judgment if we ignore His warnings. That is why there is so-called preemptive evacuation before an imminent disaster happens to save as many people as possible. Kaya nga, hindi pa dumadating ang sakuna, inihanda ng mga tao at binibigyan ng babala upang marami ang maligtas. Kaya huwag babaliwalain ang mga babala upang hindi tayo mawala at mapahamak. Pangatlo, God gives us warnings because He cares for us. At yan po ang title ng ating reflection, di po ba? God sends us warnings because He loves us. He truly cares for us. God only warns us, but He never threatens us. Binababalaan tayo, pero hindi tayo tinatakot ng Diyos. When Jesus speaks about signs of destructions ahead of time, He means not to instill fear and hopelessness and anxiety in us. He simply wants us to put our hope and trust in God. Ilagay natin ang pagtitiwala at pag-asa sa Diyos, kaya tayo pinapadalahan ng mga babala, paalala, ahead of time. Our destruction, of course, is never in the mind of God. Sapagkat ang nais ng Diyos, kaligtasan para sa lahat. At kung meron man napapahamak, yun ay dahil sa binaliwala nila ang mga babala na ipinagpauna na ng Diyos. Kaya, never take for granted. Do not ignore the signs that God is giving us. Sapagkat yon ay mga paalala dahil ang Diyos ay nagmamahal at ayaw niya tayong mapahamak. It is our wrong choices in our wicked ways that lead us to our own destruction. Kaya mga kapatid, God warns us because He truly cares for us. Remember that. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, maraming salamat po sa walang sawa mong pagpapadala sa amin ng mga paalala at mga babala, sapagkat ang nais mo lang naman, kami ay hindi mapahamak at maligtas. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, unawain mo kami sa aming mga pagkukulang, at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kilala, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Remember that evangelization
should always start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aking panawagan sa pangalan ng Pambansang Dambana ni San Antonio de Padua sa mga nagnanais na tumulong sa aming proyekto, Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Katulad po ng nasabi ko na at naipaliwanag na, ang Dambana ni San Antonio po ay mamimigay ng 1,000 bags of grocery items. These are medianoche packages para po sa 1,000 pamilyang mahirap na pagkakalooban ng tulong sa darating na Kapaskuhan, upang sa kanilang hapagkainan sa pagsalubong sa bagong taon ay meron po silang pagkaing pagsasaluhan. Kaya hindi po ito solusyon sa problema ng kahirapan. Ang nais lang naman po namin ay maghatid ng saya at pag-asa sa mga kapatid naming nangangailangan sa panahon ng Kapaskuhan sa tulong ng inspirasyon at panalangin ni San Antonio ng Padua. Kailangan po namin ng 1 milyong piso para sa proyektong ito. Sa ngayon po ay meron na pong mahigit na 150,000 na pondo, pero kulang pa po yun sapagkat 1,000 pamilya po ang ating pagkakalooban ng medianoche packages. Each package is worth 1,000 pesos. Sa mga nagbigay na, naku, maraming salamat po. Sa mga gusto pang magbigay at nais tumulong, lubos din po ang aming pasasalamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan, kagandahang loob. May God be praised, and may God bless you all the more. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen.